Good morning. Salamat sa Panginoon sapagkat namin pagkakataon tayo na pag-aralan ang salita ng Diyos, marinig, malaman kung ano ang mga instructions ng Panginoon sa atin, lalo na sa buwang ito. No? Ang ating meron tayong mahalagang topic na pag-uusapan ngayong buwan na ito, kaya sana huwag natin itong mamiss. At sa biyaya ng Panginoon, ito ay ating may isagawa sa ating mga buhay. Sa ating pagpapatuloy, buksan natin ating mga Bibles sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. Hinihiling ko bawat sa na tayo magsitindig. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. Ready? Begin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, bukas na ang inyong salita sa aming harapan. Dalahin po, Panginoon, ang mga katuruan, ang mga instructions na nakapaloob dito, nawa ay maunawaan namin. Dalahin ko po ang inyong lingkod, bigyan mo siya ng karunungan, at paliwanag niya ito ng maayos at may kapangyarihan. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging bahagi at may angkop namin sa aming buhay. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapuga po kayo lahat. So last week wala tayong worship service, no? Saan kayo nagpunta? Saan kayo nagpunta? So yung iba sa atin ay umuwi ng province. Yung iba sa atin ay nagpunta dito. No? Karamihan sa atin nagpunta sa beach for a break, no? Dahil sa maraming trabaho, no? Dahil sa toxic na trabaho o toxic na pag-aaral, kailangan natin ng break, no? And sometimes ang dagat ay nakaka-relax. So ako, nakaka-relax sa akin ang dagat. Nakakapag-recharge sa akin. Yung iba naman ay pumunta sa mga bundok, no? Nag-hiking sila, no? Maraming mga tao din na ang tawag ay taong bundok, mahilig mag-hiking, mahilig sa forest, no? Sa yung amoy pa lang ng puno, no? Ay parang nakaka-relax na sa kanila. Yung iba ay nagka-camping, no? May mga nag-camping ba dito? Nung last week, okay kami, nagdagat kami last week, no? Pero hindi halata, no? Mistiso pa rin. And then, ang iba naman ay nagpunta sa mga amusement park, no? Nagpunta sa Hong Kong. May nagpunta sa Hong Kong dito. Okay? may nagpunta sa ibang lugar, di ba? Para mag-relax at ma-recharge. So marami tayong mga pinuntahan, yung ibang mga estudyante siguro, may mga field trips kayo, may mga reunions, no? Sa mga field trips nyo ba, ito gusto ko lang itanong, siguro tayo lahat nag-estudyante na dito, no? Gusto nyo ba sa mga field trip, for example, ang field trip ay mga 2 hours ang biyahe, no? Sino gusto nyo katabi sa field trip? Yung principal ninyo o yung best friend ninyo? Okay, your best friend, your close friend, or your special friend, di ba? Bakit ayaw nyo ang principal? Masungit. Okay. Ayaw natin ng mga ang principal ang katabi kasi ang tingin natin pagka-principal, kailangan dinumero ang kilos mo. Di ba? Hindi ka pwede magkamali, hindi ka pwede tumawa ng malakas. No? Hindi ba, hindi pwede kung ano-ano ang tayo mo, kailangan talagang prim and proper ka parati. Di ba? Kaya kung malaman mo na yung principal ang katabi mo, talagang iisip, kumbaga anong nararamdaman ninyo kaya? Ano ang tumatakbo sa isip nyo? Parang, ba't ba ako nakasama pa sa field trip na to? No? Sana pala tinanong ko muna kung sinong katabi ko. Di ba? Kasi ayaw natin yun dahil yun nga, we will pretend that we are someone else. Pagkakasama natin siya. Feeling kasi natin, i-correct niya parati tayo.
Mas gusto natin yung mga best friend, close friends, and special friends natin nakatabi. Kasi hindi natin kailangan mag-pretend. Kahit tumawa tayo ng malakas, kahit kumain tayo doon, we know that they will not reject us. Di ba? We know na tanggap pa rin nila tayo pagka mga kaibigan natin. And yet, mga kapatid ngayon umaga, alam niyo ba? Sometimes we treat the Lord as a principal. Di ba? We treat Him as a principal na parang, naku, ang Diyos magagalit na naman sa akin. Or magagalit ang Panginoon sa akin pagka ginawa ko to o ginagawa ko to. Diba? So sometimes you are pretending to be somebody else or someone else. Or you are doing yung isang bagay na pilit ka, yung hindi mo talaga gusto, just to please the Lord. Diba? Siguro tanong natin, ganun naman talaga gusto ng Diyos eh. Gawin mo kahit hindi mo gusto. Diba? Pero di ba mas maganda kung gagawin mo yung isang bagay dahil gusto mo siya? Diba? Yung iba naman, they treat the Lord as their friend. Do you treat the Lord as your friend? Kasi when you treat the Lord as your friend, you are secured. No? Kahit magkamali ka, alam mo na mahal ka pa rin ng Panginoon. Pero hindi mo naman aabusuhin yun na, gagawa ko ng kasalanan. Kasi sabi ni Pastor Eleno, kahit gumawa ako ng maraming pagkakamali, ako ay tanggap pa rin. Tama, tanggap ka pa rin, pero itutuwid ka ng Diyos. No? Bilang pagpapakita at pagpaparamdam na mahal ka niya. Kasi kung hindi ka niya itutuwid, hindi ka niya mahal. Di ba? Hindi ka niya mahal. Parang sa ating mga parents. No? At sa ating mga naging anak, siguro naranasan natin na madisiplina. No? Nung pag pinapala ko ng tatay ko, feeling ko hindi niya ako mahal. Pero nung basa ko ang Biblia, ang mga pinapalo pala, ang mga dinidisiplina pala, ay yung mga mahal. Diba? At kung isip-isipin ninyo, ang may karapatan lang mamalo sa isang bata ay tatay. O kaya yung nanay. Yung kapitbahay hindi papaluin. Pagka pinaluin ng kapitbahay ang anak mo, away yan. Nang habulahan yan. Pero, yun nga, ang isang tao na mahal ang kanyang anak, didisiplinahin. Itatama niya pagka nagkakamali. Okay? Alam natin yung tula ni Balagtas. No? Ang laki sa layaw, karaniwan na yung buwan. No? So, ang ibig sabihin, yung mga laksalayo, yung mga ayaw mahirapan, no? yung mga magulang na ayaw mahirapan yung kanilang mga anak, o itama ang kanilang mga anak, I should say, ay paglaki ng mga batang yan, sakit ng ulo yan siguro. Diba? Kaya mga kapatid, ngayon po umaga, ang gusto kong pag-usapan natin ay ang Diyos not as a principal, but as a friend. Okay? As a friend. Kaibigan natin siya. Ano? Kahit na ano tayo, or sino man tayo, kahit ano man ang ating nakaraan, no? Ano man ang mga malalalang kasalanan ang ginawa natin nakaraan. Pagka tayo po ay lumapit sa Panginoon, He will accept us. No? Ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 8. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God. He was walking in the garden in the cool of the day, and they ate from the Lord God among the trees of the Jordan. Okay. Pansinin niyo, the Lord God as He was walking in the garden. So, alam niyo po, nung nilikha ng Panginoon si Adam and Eve, ang Panginoon ay bumababa sa paradise. No? Nakikipagkwentuhan sa tao. At dito sa bahagi ito, nagkasala na si Adam and Eve. At yung regular time na pagbisita ng Panginoon sa garden, no, itong si Adam and Eve, nagtago na sila kasi hubad sila. Na-realize nila na wala silang dati. Okay? Pero dito, gusto ko lang makita, even from the beginning, ang Panginoon ay lumalapit sa atin. At you know, the Lord God, as He was walking in the garden, in the cool of the day. At ang dahilan daw kung bakit siya daan dyan para sa Garden of Eden, para makipag-usap sa mga tao.
para makapag-fellowship kay Adam and Eve. Okay? So, ang sabi pa dito sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Pagdating sa New Testament, ang sabi niya, the Word became flesh and made His dwelling among us. Itong word dito, kaya yan capital letter, tinutukoy niyan si Jesus Christ. Yun, ito, the only Son, who came from the Father, full of grace and truth. He became flesh and made His dwelling among us. So makita natin dito, nung bago pa isumpa ang sanlibutan, ang Panginoon bumababa na dito. Pero nung nagkasala na nga ang mga tao, hindi na siya bumababa. Kasi pag bumaba siya, mamamatay ang mga tao. So, ang pagbaba niya dito sa lupa, sa Old Testament, gumagamit siya ng human beings or human form. Kasi pagkat bumaba siya as God, tunaw ang sanlibutan. Okay? Pero, dito sa John chapter 1 verse 14, yan, gumamit na talaga siya ng human form. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo para makapamuhay siya, makatagal siya dito sa lupa. Okay? And then, ang sabi pa dito sa sabi dito sa news na to, I think si Billy Graham ang nagsabi dito. Basahin niya po natin. Ready? The greatest diba? So, nung nakayapak ang tao sa buwan, talagang malaking news yun. Kasi first, ang mga Americans, naunahan nila ang USSR na makapunta sa buwan o makayapak sa buwan. Kaya ang laking news noon. Ang laking pagsikat ng US. Pero, ang sabi ng isang mangangaral, that is not the greatest moment in history. The greatest moment in history is when God walked on earth. Okay? Nung ang Diyos ay naglakad, namuhay dito sa lupa. And then, sabi sa John chapter 14, verse 26, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So ano po ang pinapakita dito? Ano ang gustong ituro ng Panginoong Jesucristo sa mga apostles dito at sa atin? The Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send. So ang Holy Spirit ay pupuntang dito. Okay? Bakit? Will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Okay? Para maalala nyo lahat ng mga pinangaral ko. So, pansin niyo itong mga may red na highlighted. The Holy Spirit, the Father, my name, Jesus. So, this is the Trinity. Okay? The Trinity, or God, came to earth to have fellowship with us. To reach us out. Ang Panginoon, mga kapatid, tandaan ninyo, hindi siya isang malayong Diyos na kailangan mong magpakahirap para maabot. Dahil sa mga talatang ito, ang Diyos talaga, siya ang lumalapit. Siya ang humahanap. Okay? Kaya ngayong umaga, kung malayo ka sa Diyos, kung feeling mo malayo ka sa Diyos, lalapitan ka ng Panginoon. Hahanapin ka ng Panginoon. One of these days, you will have an encounter with God. At hindi mo na matataguan. Hindi mo na yun may ignore. Hindi mo na matatakasan. Because God wants to have fellowship with you. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng malalim na relationship sa bawat isa sa atin. Lalo na tayo na sumusunod sa Kanya. Okay? So, ngayong month na to, pag-uusapan po natin ay intimacy with the Almighty. Intimacy with the Almighty or malapitang relasyon sa Diyos. Ito pong title na ito ay nabasa ko noong 1996. Ito po ay sinulat itong librong ito
ay sinulat ni Charles Swindoll. No? At yun nga, ang kanyang diniscuss dyan sa intimacy with the Almighty ay paano ka magkakaroon ng malapit na relationship sa Panginoon and what are the benefits of being close with the Lord. Okay? So ngayong umaga, pinamagatan ko po ang ating mensahe. God's call for intimacy. God's call for intimacy. Ang panawagan ng Diyos para sa mas malapitan na relasyon. Ano ba kahulugan ng intimacy? Usually, pagka narinig niyo ang salitang intimacy, yan ay para sa mga couples na. No? Sa mga asawa, sa mga boyfriend. Di ba? Intimate. Okay? Sa aking pagbabasa ng mga kahulugan nito sa iba-ibang mga dictionary, no? Sa ibang mga Bible dictionary, itong nakita ko na definition niya. Intimacy is closer, deeper, and growing relationship with the one we love. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Intimacy is growing relationship with the one we love. Minsan hindi natin lang alam na yung closer, deeper, and growing, pero unconsciously, atin pong na-experience yan. Okay? Sa mga nagkaroon na ng karelasyon dito, no? Ito, pansinin nyo ha. Di ba nung una kayo magkakilala, magkalayo kayo? Parang ang layo. Naalala ko siya na si Alexa at saka si Gerard. Kwento niya sa akin yung love story na hindi sila agad shoulder to shoulder kung maglakad. Talagang malayo. No? Diba? At meron din akong na-interview ng isang araw. Ang sabi ng girl, ay ang asawa ko ngayon, yung asawa ko, nung high school kami, ay puro ligaw tingin lang niya. Paano ligaw tingin? Kasi magkaklase kami, nandun siya sa unahan, ako ay nasa likod. No? At ang sabi niya, napapansin ko itong lalaki ko, ligon ng ligon. Nung high school, wala naman sinasabi, ligon lang ng ligon. Hanggang sa one time, nung sila daw ay 18 years old na, nakita sila dito sa Cubao. Nagkasalubong sila. At nagkapalitan na agad ng number. At yun, naging sila. So mapansin nyo, pagka na-meet mo ang isang tao, no, lalo na pagka-opposite sex, no, palapit kayo ng palapit. Di ba? And then, your relationship become deeper and deeper. Mas marami ka nang nalalaman. No? Alam mo na yung ayaw at gusto niya. No? Alam mo na kung saan siya galing. Saan siya natutuwa. Diba? Nandami hindi mo alam. Okay? And then, nag-grow siya. Pagka nangyayari itong closer and deeper, ibig sabihin, your relationship is growing. Mas nagiging matibay siya. No? Mas nagiging maayos. Mga kapatid, ngayong umaga, ito ang gustong relationship ng Panginoon sa atin. Hindi niya gusto na magkaroon lang tayo ng relationship. Hindi lang gusto ng Panginoon na Savior natin siya. No? Hindi lang niya gusto na Lord natin siya. Gusto rin ng Panginoon na maging friend natin siya. No? Maging Father din natin siya. Okay? So, ito ang ibig sabihin ng intimacy. Okay? Deeper or closer, deeper, and growing relationship with the one we love. Ang sabi din sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5, ang tawag dito sa dalawang verses na ito ay Shema, no, sa Hebrew, na bago sila mag-pray, binabanggit muna nila to. At pagkatapos ng prayer nila, babanggitin ulit nila to. So, ito ang kanilang, ang ibig sabihin ng Shema ay hear. No? Pakinggan nyo ito. No? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. So, pag nababasa nyo itong talatang ito, ano ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Anong gustong mangyari ng Panginoon sa relationship natin?
sa Kanya. Nung sinabi niya, you love me with all your heart, no? With all your soul, and with all your strength. Casual lang. Casual relationship lang ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niya ng intimate relationship nung sinabi niya. Gusto niya yung lahat ng iisipin mo, lahat ng gagawin mo ay para sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin. Pero titingnan natin ng mas detalye pa. No? Pero ang gusto ko makita dito, God is calling you to have an intimate relationship with God. Ngayong umaga, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Malapit pa? Kilalang-kilala mo ba siya? Alam mo ba ang ayaw at gusto niya? Gusto mo bang gawin yung gusto niya? At hindi mo ba ginagawa yung ayaw niya? Kasi yun ang mga indicators na close kayo. Di ba? Natutuwa ka na pagka ginawa mo yung gusto niya, natuwa siya, masaya ka din. At pagka nagkamali ka, nasaktan mo siya, umiiyak ka din. May ganun po ba tayong relationship sa Diyos? Kung sa oras na ito, parang, pwede pala yun. May ganun pala. Ang ibig sabihin, hindi pa ganun ka-intimate ang ating pong relationship sa Panginoon. Again, God is calling us to be intimate with Him. To have an intimate relationship with Him. Gusto pa niya na i-advance pa. Gusto pa niya na palalimin niya ang relationship niya sa atin, sa bawat isa. Di ba nakakatuwa yun, no? Sa ating mga involved sa mga relationships ngayon, di ba gusto natin ng another level? No? Next level, may mga levels yan eh. No? Pagka na-stuck tayo dito sa ganitong level, parang nabobore na tayo. No? And to the point na parang nawawala na yung love pagka na-stuck tayo. Kasi ang love, it is supposed to develop. At yun nga, yung sa intimacy. No? Maging closer, deeper, ang iyong relationship sa minamahal. Okay? Sapagkat yun ang totoong nagmamahal. Lumalalim, lumalapit, at tumitibay ang inyong relationship. Okay? So, ito ang gusto ng Panginoon na maranasan natin sa Kanya. Kasi, alam niyo mga kapatid, kung naiintindihan natin, ang talatang ito, may magbabago sa tatlong aspeto ng buhay natin. Okay, ano yung una? Okay, ito ang gustong sabihin ng Panginoon doon sa talata. God wants exclusive, closer, deeper, and growing relationship with us. Exclusive. Sinama kayong exclusive. Kasi kung babalikan natin ito, O hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay? Ang mamahalin mo is the God of Israel. No? This Lord our God, the Lord is one. Bakit sinabi ito ng Panginoon sa mga Israelites? Sapagkat yung mga nakapalibot sa kanilang bansa at yung pinanggalingan nilang bansa na Egypt, no? Ang daming Diyos-Diyosa nila. No? Sa Egypt, meron silang 10 gods na sinasamba. Okay? And then itong papasukan nila na promised land, no? Papasok na sila sa promised land dito eh. No? May mga huling reminders na lang bago pumasok. No? Pagpasok mo sa promised land, dapat settle dito sa inyong puso. No? Na ako lang ang mahal ninyo. Wala nang iba. Sapagkat pagpasok nyo dyan, maraming mga Diyos dyan na i-introduce sa inyo. Dapat clear sa inyong mga puso at sa inyong isipan na ako lang. Diba sa mga boyfriend dito, dapat ako lang. Ha? Payag ba kayong tatlo kayo? Naalala ko yung biro nung aming yung isang pastor, sabi niya, pagka
nagkakaroon siya ng girlfriend, binibigyan ng ring. At sinasabi niya, you're the one. Pag nagbe-break sila, kinukuha niya yun. At pag naligaw siya ulit, ibibigay niya at sasabihin niya, you're the one. Nakakatatlo na siya. Sabi ko ba, sino ba talaga ang the one sa iyo? O kaya nga, pastor, sabi niya sa akin, sino kaya talaga magkikip nito? No? Sino kaya ang the one? Ayaw natin na tatlo tayong the one. At ganoon din ang Panginoon. Kung meron tayong paglilingkuran, kung meron tayong mamahalin, kung meron tayong sasambahin, it is the God of Israel. Ito, the one God. Hindi yung Diyos ng Egypt, no? Hindi yung Diyos ng India na 30 million gods or more. Di ba? Ang dami nun. Ang hirap nun. No? Paano kalimutan mo yung isa? Kaya napakaganda na ang Diyos na ating sinasamba ay isa. Okay? Para hindi na tayo mahirap, hindi na tayo malito, at isa lang talaga yung mamahalin natin. Okay? So, ito ang gusto na relationship ng Panginoon sa bawat isa. Exclusive. No? Ang Diyos lang ng Israel. So, dito sa binasa natin kanina, sabi niya, love the Lord your God with all your heart. Anong ibig sabihin? Pagka sinabi, love the Lord your God with all your heart. Ilan ba ang puso mo? Diba may kanta tayo, sana dalawa ang puso mo. Pero isa lang. Ang ibig sabihin po ng all your heart, according sa mga Bible experts, ang puso daw dito, hindi itong puso na pag binuksan mo to, itong left side, ay kita mo titibok-tibok yan. Hindi yan yung pusong tinutukoy dyan. But the heart, no, na tinutukoy dyan ng talatang ito, ay yung sit down ng iyong intellect, emotion, and will. Yun daw ang binubuo ng puso. Okay? Yung intellect, emotion, and will. So, nung sinabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your intellect, emotion, and will. Okay? So, kung sasamaris natin yun, love the Lord your God with all the desires of your heart. Lahat ng ninanais ng iyong puso ay dapat ay pagmamahal sa Panginoon. Bakit kaya? No? Alam niyo kung bakit kailangan mahalin niyo ng buong buo ang Panginoon? Hindi 90%, hindi 99%. No? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, basahin niya po natin. Ready? Begin. Okay? So, sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. If you don't love the Lord with all your heart, no, you will be deceived. Okay? Para tumama ang takbo, ang tibok ng puso mo, you love the Lord your God with all your heart. Sabi niyo sa Psalm 37 verse 4, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Okay? Paano mamahalin ng Panginoon? You delight yourself in the Lord. Matuwa ka. Magalak ka sa Panginoon. At paano yung pagiging magalak sa Panginoon? Sabi ni King David, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Pagka tuwang-tuwa kang sundin ang kanyang kalooban, ang ibig sabihin, natutuwa ka sa Panginoon. And that's the way, no, to love the Lord with all your heart. Yung gustong-gusto mong sundin siya. Lagi kong kinikwento ito, no, yung pag-aaral namin ng sa driving school sa Germany. No? Grabe yung pag-aaral doon, yung pagkuha ng lisensya, driving license. Magre-review ka ng 1,000 questions. Pero 30 lang ang lalabas sa exam. No? So, ang gagawin mo, paulit-ulit yun, yung 1,000 questions. Paulit-ulit mo re-reviewin. No? Paulit-ulit. Tapos, every review,
merong back exam lagi. Hanggang sa ma-perfect mo na yun sa practice. So, computerized yung pag-review. Pagka na-perfect mo na siya sa back exams, sasabihin na ng computer, you are ready to take the exam. At alam niyo, ang napansin ko, saka paulit-ulit, no? Parang tumanim na siya sa puso ko. No? Yung rules, no? Sa driving sa Germany. At alam niyo, habang nagda-drive ako, merong may tinatawag silang right of way. Pagka nasa main road ka, tapos may dito sa kanan, no, may street dito sa kanan at lalabas, priority yun. Mag-slow down ka, priority yun. At alam niyo, pagka nag-slow down ako, at napapadaan ko siya, puntuwa ako. Nakasunod ako sa German to. No? Or, halimbawa, ang speed limit ay 10 lang. Imagine 10, gapang lang yun. At hindi ako napicturan. Tuwang-tuwa ako. Pero madalas napipicturan ako. Dahil nakakalimot ako. Pero pag nagagawa ko yung rule, no, dahil sa paulit-ulit kong ni-review siya, no, parang pumasok na siya sa puso. At yun nga, pagka nakakasunod ka sa law, tuwang-tuwa, you're proud. Ewan ko kung yun din ang feeling ng asawa. Pero yun ang aking naramdaman. Dito sa Pilipinas, parang, inis ka minsan. No? But, ito po ang gustong ipakita, ituro ng Panginoon sa bawat sa atin. Na nawa mga kapatid, it is our delight, no, to do the will of God. Pagka katuwaan mo ng sundin ang kalooban ng Diyos, then you are loving Him with all your heart. Pero kung may pinipili kang sundin, no, hindi pa buo, no, hindi pa siya 100%. Kung meron ka pang iniiwasan, no, kung meron ka pang tinitignan mo lang, or ini-ignore mo lang, hindi pa ganun ka buo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kailangan patuloy pa nating pag-aralan ang kanyang salita. Because through our exposure to God's Word, yun aayusin niya ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, I hope dumating tayo sa ganung level, no? That we will delight, no, in doing the will of God. Kung bakit itong si King David ay hindi natalo sa lahat ng kanyang laban? Because of this. Hindi dahil sa magaling siya sa strategy. Hindi dahil sa marami siyang magagaling na mga armies. No? Hindi dahil sa maganda yung kanyang mga weapons. Hindi po. Because he always delight in the will of God. Doing the will of God. And because of that, pinagtatanggol siya parati ng Panginoon. Ganun din tayo mga kapatid ngayon mga. Gusto niyo ba magtagumpay sa mga pagsubok, sa mga hamon ng buhay? You delight in the will of God or in doing His will. No? Baka kaya hindi tayo nananalo. Baka kaya every afternoon or every evening when we evaluate our lives, kumusta ba? Ano ba nangyari sa akin ngayong araw na to? Baka kaya pagod na pagod tayo, no? Or nadi-discourage na tayo, o ubus na yung ating ngiti. Maybe hindi tayo natutuwa na sundin ang kanyang kalooban. Sa umagang ito, I encourage each one. Because God wants us to be intimate with Him. He's calling us to have an intimate relationship. Ipag-pray natin yun, Lord, help me to delight in obeying You. Okay? Ano pong sunod? Ang sabi dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Okay? With all your soul. Titingnan po natin ang Genesis, nung finorm ng Panginoon ang tao. Saan? Nagmula ang tao sa alabok. No? Hiningahan niya. He became a living soul. At ayon sa mga Bible scholar, pag sinabing
ang pinag-usapan ng soul, it is tantamount to say life. Buhay. Buhay. Okay. So anong punto dito ng Panginoon? Love the Lord your God with all your life, as long as you live. Okay? At mga kapatid, paano mo ipapakita that you are loving God while you are living here on earth? Sa ganito kong paraan. Direction of our lives. In our directions. No? Sa lahat ng patutunguhan natin, sa lahat ng pagpapasya natin, sa lahat ng pupuntahan natin, may papakita po natin na mahal natin ang Panginoon. So, paano paraan? Okay, tingnan niyo po ito, verse 2. Ang sabi sa Isaiah chapter 53, verse 6, we all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ganito po ang nangyari sa atin nung nagkasala tayo sa Panginoon. We have gone astray. No? Each of us have turned to our own way. Tayong lahat ay naligaw ng landas. Tayo ay nagkanya-kanya. At ito pang masaklap, lumayo tayo sa Diyos. Ano sabi pa nga ng Psalms, the fool said in himself, in his heart, there is no God. No? Sinabi na, ganun kalala ang kasalanan ng mga tao. Sinasabi na sa sarili niya, walang Diyos. No? Dahil hindi nila ma-explain ang Panginoon, hindi ma-explain ng science ang Panginoon. Ang pinaka-safe na pwede nilang gawin is to say, there is no God. Pero titingnan natin ang salita ng Panginoon if we will observe our environment. If we will see the creation. Even ourselves, no? Imagine, napansin niyo ba ito? Paano tayo gumagalaw? Wala naman tayong battery. Di ba? Lahat ng mga gadgets natin, gagalaw lang yan or magfa-function lang yan pag may battery. Diba? Lahat ng creation ng tao ay gumagalaw lang pag may kuryente. Pero yung creation ng Panginoon, even the universe, di ba? Yung pag-ikot ng mundo, mapapansin natin. Walang walang source of power, no? Pero, it's moving. Tayo, nakakapunta tayo sa gusto nating puntahan. Natawa ko sa isang nabasa ko ng lalaki pala, ang average na guy, nakapagsalita ng 15,000 words a day. Imagine that. Pero alam niyo ba ang mga babae? 16,000 words a day. Walang battery. Walang battery. 16,000. Kulang ba? Kulang ba yung 16? Okay, that's what I read sa research na nasyak ako, no? Nakapagsalita, yung average lang yun, hindi talaga madaldal, hindi yung marites. No? Pero yung mga, siguro, yung mga talagang ang buhay yung magsalita, they can do more. At nakakabangha. Di ba ba? Nakakabangha ang buhay. Nakakabangha ang creation ng Panginoon sa atin. So dito, makita natin, noong nagkasala tayo, lumayo tayo sa Diyos. No? At yun yan to the point na naisip natin walang Diyos. Okay? So anong nangyari? Ang sabi dito sa Haggai chapter 1 verses 5 to 8. Medyo mahaba ito. Pero gusto ko makita ninyo ito na kailangan gawin mo kung ano yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Because pag hindi mo ginawa yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, no? Kung hindi mo babaguhin ang direksyon ng buhay mo, ito ang mangyayari sa iyo. Okay? Now this is what the Lord Almighty says. Be careful thought to your ways. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink,
but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. So ganito po ang gusto ko makita natin dito. Pagka ang ginagawa mo ngayon sa buhay mo, ay hindi yan ang pinapagawa ng Diyos. Okay? Okay niyo ako? Sundan niyo ako? Ito mangyayari sa atin. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your food. Na-experience nyo ba yun? Trabaho kayo ng trabaho, pero wala kayo maipon. Diet kayo ng diet, hindi kayo pumayat. No? Parang may natawa lang sa likod. Ipon kayo ng ipon, pero wala kang maipon. Kain kayo ng kain, pero gutom pa rin. Tulog na tulog, pero puyat. Di ba? Kain na kain, pero payat. Di ba? Ito ibig sabihin, kung bakit tayo gano'n. Maybe we are not doing the will of God. Maybe we need to change our direction. At anong direction ng Panginoon sa mga Israelites during this time? The direction is, sabi niya nga, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Ang sabi niya, go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Ang context po nito, pagkagaling ng mga Israelites sa Babylon, sa exile, nagtayo na sila ng mga bahay. Kaya lang, for the past 18 years, hindi nila tinatayo yung temple ng Panginoon. Ang gaganda na ng bahay na natayo ng mga Israelites. Ang ganda na ng kanilang mga pananim. No? Ayos na yung ani. Kaya lang, feeling nila laging may kulang. Kaya sabi ng Panginoon, pag-isipan nyo kung anong ginagawa ninyo. Bakit kayo ganyan? Bakit lagi kayo may kulang? Kasi meron kayo hindi ginagawa. Hindi nyo ginagawa yung para sa akin. Kasi noon, ang temple ng Panginoon, yun ang representative ng Diyos. No? Yun ang representative ng presensya ng Panginoon. So nakatiwawag ang temple during this time. Kaya sabi ng Panginoon, umakyat kayo sa bundok, no? Magputol kayo ng mga kahoy, itayo nyo ang aking bahay, so that I may take pleasure in it and be honored. So mga kapatid, ngayon pong umaga, pag sinabi natin, love the Lord with all your soul, ang ibig sabihin nun, with all your life. And how can we manifest it? Through the directions of our lives. Ang ibig ko pong sabihin, ang gusto ipagawa ng Panginoon sa mga Israelites, you change your ways. No? Change the direction of your life. Kasi ang direction ng buhay ninyo, puro sarili nyo lang ang iniintindi ninyo. No? Paano ako yayaman? Paano ako sisikat? No? Paano ako magiging successful sa buhay? Pero ang tinuturo ng Panginoon dito, for you to be successful in life, unahin mo. Unahin mo. Yan ang sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 33. Diba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Sa inyong mga listahan, imaginary list, pangilan ng Panginoon. Pinaglalaban niyo ba ang Panginoon sa inyong mga listahan? Dapat dito ang Panginoon sa namin. O pahuli na siya ng pahuli ng pahuli. Mga kapatid, ganito po mangyayari sa atin. O ang Panginoon ay nasa number 2 sa atin po mga listahan. Hindi siya ang number 1. Ang gusto ng Panginoon, we will love Him
no, with all our souls. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito, siya dapat ang number one. Non-negotiable. Dapat siya dapat. Okay? Kasi nga, ganito ang mangyayari sa atin. Meron pa akong gustong basahin sa inyo na storya dito sa, hindi ko na nilagay dito sa PowerPoint natin. Pero gusto kong basahin sa inyo. Ito po ang sekreto ni Haring David, bakit siya laging nananalo. Kung babasahin po natin ang 2 Samuel, meron pong 9 na gera na naranasan si King David. At yung 9 na yun, nanalo siya lahat. Ito po ang kanya sekreto. Okay? Babasahin po sa inyo sa 2 Samuel chapter 5, verses 17 to 25. Ang sabi po dito, when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and went down to the stronghold. Now the Philistines had come and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me? The Lord answered him, go, for I will surely hand the Philistines over to you. So David went to Baal-perazim, and there he defeated them. He said, as waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. So the place was called Baal-perazim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. Okay, gusto ko makita muna ito hanggang verse 21. Ang pangyayari dito, kaluluklok lang ni King David as King of Israel. At ang number 1 na kalaban po ng Israel at lalo tigit ni Haring David ay mga Philistines. Sino po natatandaan yung sikat na Philistine na tinalo ni David? Si Goliath, di ba? Imagine, 9-footers Goliath. Hindi ko alam anong gano'ng kataas to. Pero lampas dito si Goliath. 9-footer na nakakahiya yung pagkakatalo, no? Isang batong maliit lang, tumama sa kanyang forehead, patay. Yung 9-footer na yun. Kaya galit na galit ang mga Philistines dito kay David. So nung finally naging hari siya, nag-usap-usap yung buong pwersa ng Philistines para sugutin si David, para patayin siya. Anong ginawa ni David nung malaman yung parating ng mga Philistines? Anong ginawa niya? Nag-pray siya. Tumawag siya sa Diyos. At ito, sinabi niya, Lord, ibibigay mo ba sa akin itong mga Philistines na ito? Pagka tinatawag ko sila. Ang sabi ng Lord, yes, go, attack them. At nung inatake niya, natalo niya nga. Natalo niya. Pero hindi lang yun ang kwento. Ito yung sunod na kwento. Ang sabi pa dito, sa verse 22, once more, the Philistines came up and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, and he answered, do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the balsam trees. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam tree, move quickly, because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army. So David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gezer. So ano po yung sunod na kwento? Pagkatapos ng talunin itong Philistines, after few days, bumalik ulit ng mga Philistines. Ano yun ulit natin? Sugutin ulit natin si David. At anong ginawa ulit ni David nung malaman niyang pasugod yung mga Philistines? He inquired again of the Lord. Tumawag ulit siya sa Panginoon. Kung tayo kaya, si David, mag-pray ka pa? Kung ako hindi na ako mag-pray kasi sasabihin ko walang kadala-dala ng mga to. At ang isa pang gagawin ko, I will do the same. I will attack them. Kasi nung una, sinabi na sa akin ng Panginoon na pag inatake mo yan, tatalunin mo yan. Kaya sa second time, dahil natalo ko na siya before, at sa ganitong paraan, ganun ulit ang gagawin ko.
Pero ang ginawa ni David, nag-pray siya ulit. At this time, ang sabi ng Panginoon, huwag mo silang atakihin. Ikutan mo sila. Magpalit ka ng strategy. No? Ikutan mo sila. Okay? At yun nga ang ginawa ni David. At natalo niya ang mga Philistines. Sa tingin ninyo, kung halimbawa hindi nagbago ng strategy si David, ano kaya nangyari? Natalo siya. Kasi for sure, pinag-aralan ng mga Philistines ang style, ang movement ni David. Kaya napakahalaga mga kapatid, na makinig tayo sa Diyos at sumunod tayo sa Kanya. No? Napakahalaga na magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Na huwag tayo magmalaki na, alam ko na to Lord. Hindi mo na ako kailangan na turuan. So sa buhay natin mga kapatid, may mga bagay na may mga problema tayo na minsan umuulit. No? Pero kailangan nating tumawag sa Panginoon. May mga problema tayong napagtagumpayan. At minsan umuulit siya. No? Pero kailangan mo pa rin humingi ng tulong sa Panginoon kasi baka may ibang paraan na ipapagawa sa atin ng Panginoon. That's what I mean when you should change your direction. No? Pagka tayo po ay sumusunod sa Panginoon, you should be willing to change directions. Pagka sinabi ng Panginoon, dito ka, no? Or dyan ka. Nakuha niyo po ako, that is loving God with all your souls. You are willing to adjust. No? You are willing to be flexible in your life. No? Hindi pwedeng, hindi, ito na. Di ba, narinig yung, dito na tayo namulat eh. Dito na rin tayo mamamatay. What if yung pinapaniwalaan natin, pinangahawakan natin, ay taliwas sa sinasabi ng Bible? Kaya niyo ako? Ano ang gagawin natin? Sino ang susundin natin? Di ba? Ay, nakakahiya pagka sinunod ko sinasabi ng Bible. Di ba? Ano sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko? Ano sasabihin sa akin ng parents ko? Ano sasabihin sa akin ng mga kaklase ko? Mga kapatid, if you love the Lord your God with all your soul, you are willing to follow His will all your life habang ikaw ay nabubuhay. Okay? Meron na po ba kayong ganong thinking or puso? Have you ever prayed that? Lord, starting today, I will live my life for you. Si Apostol Pablo, ano sabi niya? Sa Philippians chapter 1 verse 20. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Di ba? Kaya ba natin ipag-pray dito? Kaya ba natin sabihin sa Panginoon? Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay isang pakinabang. Okay? Ang isang tao lang na namumuhay para kay Kristo, ang kaya at pwede magsabi na ang kamatayan para sa Kanya ay pakinabang. Hindi kalugihan, hindi kawalan. No, but it is gain, it is benefit. Sapagkat uuwi ka na sa iyong tahanan, you will have perfect body. No more pains, no more problems, no more crying. You will have a perfect body. Kaya it's gain. Pero huwag naman tayo magpadali. May pinapagawa pa sa atin ang Panginoon. Pero ito ang aking na-realize. When it's your time, hindi siya pwedeng sabihin na pwede mo bukas ka na bumalik. Hindi yan maniningil ng bills na pwede mong pagtaguan. When it's your time, it's your time. Okay? So, love the Lord with all your soul. Then, nasabi sa Proverbs 3, 5, and 6, basahin niya po natin. Ready? Begin. Trust in the Lord with your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Mga kapatid, since na tayo po ay ligaw, kanya-kanya, if we trust the Lord, if we align our lives to God's will, ang sabi dito, He shall direct your paths. Aayusin niya ang daan na dinadaan. Itatama niya.
Kung hindi mo alam kung saan ka papunta ngayon, you trust the Lord. Ayusin niya yun. Bibigyan ka niya ng direksyon. No? Ipapakita niya sa iyo kung saan ka dapat lumakan. Kung saan ka magtatagumpay. Hindi ko alam kung alam niyo kung saan kayo papunta. No? Pero kung gusto niyo malaman, you love the Lord with all your soul. Kasi by doing that, He will direct your path. He will make your paths straight. Okay? Then ang panghuli po, with all your strength. No? Pag sinabing with all your strength, discipline in our pursuits. No? Pag sinabing strength, ito po yung lakas natin. No? Ito yung efforts natin. No? Ito yung energy na binibigay natin to achieve something. Diba? Pagka gusto mong matapos, for example, yung project mo, hindi ka lang kumakain minsan. Diba? Nalilimutan mo ng kumain. No? Nagkakasakit ka na. Nagkaka-ulcer ka na. Kasi talagang gusto mo siyang tapusin eh. No? Gusto mo siyang gawin. Yung aking pamangkin noon, natatawa ko pagka-commercial, hindi mo yun makausap. Hindi mo talaga siya makausap. Tingin talaga natin. Pero pagka yung anong tawag dito? Yung palabas na talaga, doon mo na siya makakausap. No? Wala siyang pakialam kung ano yung... Basta pagka-commercial, very passionate siya na kikinig talaga. As in, kahit na takpan mo yung mata niya, hahampasin niya talaga yun. Kahit na iharap mo siya dito, o kaya patayin mo yung TV, magagalit talaga, bubuksan at bubuksan niya. Kasi yun ang passion niya, yun ang gusto niya na gawin, panukurin. Commercial. Di ba? Sabi ko, kakaiba itong batang to. Okay. So, dito po, pag sinabing with all your strength, bakit discipline in our pursuit? Ang ibig pong sabihin yan, yung strength natin ay dapat ilagay lang natin sa kung ano ang gusto ng Panginoon na ipagawa natin. Doon natin ibuhos, disiplinahin natin yung ating mga sarili. Let us train ourselves to do what God wants us to do. Na-experience nyo ba yun? For example, Sunday. How do you discipline yourself bago dumating ang Sunday? Ano? Do you have any idea? How do you prepare yourself on Sunday? Nagpe-prepare ba kayo? Siguro the best ay, yun nga, sana matulog tayo maaga. Para magising din tayo ng maaga. Pero ito po ang ito ang isa sa mga preparations ko. Pagka-Sunday. Pinipray ko na, Lord, sana hindi kami magkasagutan ng asawa. Lord, sana walang tawa kong mamig na sisira ng espiritu. Kaya ang papansin ng asawa ko pagka Sunday night hanggang Sunday morning, ang bait ko talaga, di ba? I mean, that's how I prepare. Yun talaga pinipray ko, Lord, sana hindi masira espiritu ko. Or along the way, hindi maplatan, no, hindi ma-traffic, or hindi kung anong mangyari. Or kung sakaling may mangyari mga ganun, I will still, go. No? Hindi ako magkakaroon ng excuse na, ay, ganito na yan. Nakuha niyo po ako? Simpleng lang yun. Simpleng preparation, simpleng discipline. No? At hindi madali yun, mga kapatid. Hindi madali yun. You need strength. You need all your strength to do that. Diba? Diba pag may mahal na, diba, naririnig natin yan parate. No? Haharapin mo yung mga pana. No? Lalangay ka ng 7 ilog, aakit ka ng 7 bundok para lang makarating sa'yo. Diba ganun ang totoong nagmamahal? So mga kapatid, that's discipline. That's training. When you train yourself, to obey the Lord,
when you prepare yourself to obey the Lord, mangyayari at mangyayari na. And you will experience loving God with all your strength. Napaka ganda na itong effort natin, itong strength natin, ay inuubos natin sa pagkilala sa Panginoon. Hindi nauubos, napupuyat tayo sa kung ano man, kaka-swipe ng ng cellphone natin, ng Facebook natin. Minsan nagagaling tayo pagka, itong umasenso na itong mga kakilala ko So sa halip na natutuwa tayo sa pagtitingin ng cellphone, naiinis minsan tayo. Diba? So why don't we pray? Why don't we spend our time reading God's Word? Physically. Ourselves. Alam niyo si Apostol Pablo? Tignan niyo to. Credentials ito ni Apostol Pablo. Basahin na po natin. Ready? Begin. Though I am born circumcised from Benjamin, the Hebrew of Hebrews, God of Christ, as for sin, persecuting the church, as for righteousness, blessing the Lord. Ito ang credential ni Apostol Pablo. He was circumcised on the 8th day. Yan po ay sagrado yan sa mga Hudyo, yung circumcision. And then, of the people of Israel, siya ay talagang 100% na Israelite. Okay? Siya ay from the tribe of Benjamin. Bakit sinabi from the tribe of Benjamin? Okay, ganito po yan. Kung bakit napaka-importante ng kung galing ka sa tribe ni Benjamin. May 12 tribes ang Israel, may 10 nagrebelde. At yung hindi nagrebelde ay Judah and Benjamin. So, hindi siya kasama sa mga rebelde. Mababait ang mga Benjamins. Okay? Hebrew of Hebrews. So, siya ay talagang, pag sinabing Hebrew of Hebrews, galing ka mismo sa lahi ni Abraham. Hindi ka mix. Okay? Kundi galing ka mismo sa lahi ni Abraham. With regard to the law, Pharisee. Pag sinabing Pharisee, talagang stricto na sumusunod sa utos ni Moses. Walang pinapalampas. And then, ano pa? As for zeal, yung kanya talagang passion, persecuting the church. Kasi akala niya, as he persecuted the church, ay naluluwalhati niya ang Diyos. Hanggang sa nagkaroon sila encounter ng Panginoon Kristo. Na kinakalaban pala niya ang Panginoon. Pero ganoon ang passion na, kumbaga, ang ibig sabihin niya dito, hindi ako tamad. Masipag ako. Imagine, I persecute the church. Kumbaga, kahit anong ipagawa sa akin, gagawin ko passionately. Halimbawa, may papademolish na isang barangay na squatters. Pupunta ako, kahit ako lang mag-isa. Mawawasak ko lahat yun. Ganun ang ibig sabihin ng persecuting the church. And then, as for righteousness based on the law, faultless. Walang may bibigtan sa akin ng mali. So, do you think these credentials ay enough para magyabang si Pablo? Yes, di ba? Pagka may ganito ang credentials, ako ay buhat sa lahi ni Halimbawa, sinabi ko, alam niyo kung may sikreto ako. Ang lola ko talaga ay si Queen Elizabeth. Kahit magpala-DNA pa tayo. Diba? Tapos pag napatunayan nyo, di ba? Yun pala talagang, wow, si Pastor pala. May royal blood. Diba? Ganun si Paul. He has all the reason to be proud. Okay? Pero ano sabi niya? Dito sa mga credentials niya. Sabi niya, but whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ.
Para sa kanya, walang kwenta yun, yung mga credentials na yun. No? Itong pwede kong ipagmalaking ito, wala ito. No? Compare sa pagkakilala ko sa Panginoon Kristo. Sabi niya, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. So ganito, no? Kung papipiliin siya nung credentials niya at kay Kristo, pipiliin niya si Christ. Bakit? Sapagkat itong credentials na ito is garbage. Basura lang ito. Walang kwenta to. No? Yung mga trophies, yung mga certificates, yung mga medals, nawawasak yun. Nasisira yun. But your knowledge about the Lord, your relationship with the Lord, tandaan po natin, it will last forever. Okay? Makakasama mo ang Panginoon, magpakailan-kailan. Kaya kay Apostol Pablo, mas importante sa kanya ang makilala ang Panginoon. Kaysa itong ipurso niya, no? Exert niya yung effort niya, no? Para maging sikat, no? Para maging popular, no? Pagka nanonood ako ng mga singing competitions na tinatanong, bakit ka sumali dito? Kinikilabutan ako pagka sinasabi ng mga bata na gusto ko pong sumikat. Gusto ko pong makilala sa buong mundo. Parang sabi ko, kung sino man ang nagturo sa batang ito, ay tinuturuan to ng distraction. Kailangan talagang magpakumbaba tayo, magpasalamat tayo. Natutuwa ako pagka may interview na meron isa na narinig ako na kaya ako sumali is to share my talent to the world, and to give glory to God. Wow. So mga kapatid, when we love the Lord with all our strength, ang ibig kong sabihin, pagdating sa mga bagay tungkol sa Panginoon, sana mag-effort tayo. No? Huwag natin ibigay yung tira-tira. No? Or hindi natin maisip na ibigay sa Panginoon pagka yung tira na lang ang meron. Or sira. Di ba? Habang okay pa, no? Bigyan na natin sa Panginoon yung lakas natin. Habang tayo niya, lagi kong inuulit ito, no? Habang tayo ay nakapaglakad pa, nakakita pa, nakakaunawa pa, let's give our best to God. Kasi hindi natin alam kung gaano pa kahaba ang buhay natin dito sa lupa. But you know what? Yung time na i-spend mo sa Panginoon, you will enjoy it through eternity. Ang walang. Okay? Maaaring mahirapan tayo dito sa lupa, pero yung bunga ng mga kapatid, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon with all our hearts, no? All our soul and all our strength, it will be worth it. Sasabihin natin, thank you Lord, sapagkat itinuro mo sa akin ito. Thank you Lord, because of your intimacy with me. Sana sa ating pong pamumuhay, no, sa mundo ito, sa dami ng mga pagsubok, we will learn, no, to be intimate with God. Sana ang effect sa atin ay mas lalo tayong kumapit sa Diyos, hindi yung lalo tayong lalayo at magtatapusan. Sapagkat many times, inaalaw niya itong mga pagsubok na ito. Tinatanggal niya yung mga inaasahan natin, no? Yung mga pinangahawakan natin, para matira na lang ay siya. Hahawak talaga tayo sa kanya. And don't worry, bago ka pa makahawak sa Panginoon, hawak ka na. Di ba? Kaya mga kapatid, ang Panginoon, no, siya ay nais, no, na magkaroon po ng intimate relationship with us. No? He is calling us for intimacy.
at sa mga susunod na mga araw, mga kapatid, by the grace of God and for His glory, sana mas lumapit po ang ating pong relationship sa Kanya. Ay, na lang. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Napakalalim at napakalawak ang topic na ito, Panginoon. And honestly, Lord, kahit ako ay nag-struggle sa aking intimacy with you. Panginoon, salamat po sapagkat itinuro mo sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin. Dapat namin iwasan habang kami nabubuhay sa mundo ito. Panginoon, I know na nag-usap ka sa bawat isa. And I know na na-realize ng bawat isa. Ito ang kailangan namin. Ito ang matagal na namin hinahanap. This is the longing of our souls to be intimate with you. Kaya Panginoon, sa buwak ito na pag-uusapan namin, ang intimacy with the Almighty, kami Panginoon ay mas mapalapit sa inyo. Ma-enjoy namin, Panginoon, ang fellowship sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin ko natin ang isang leader para sa